Congressman Pepito Alvarez sumugod sa Senado at itinangging tumanggap siya ng maleta ng pera. Idetalye mo balitang yan, RH28, Raymond Paas. Raymond. Mr. Mayor, sumugod sa Senado si Palawan Congressman Jose Pepito Alvarez matapos marinig ang pangalan sa hearing na isinagawa ng grupo nila Senador Alan Peter Cayetano at Senador Dante Marcoleta hinggil sa flood control scandal. Dumiretso ito sa news conference ni Cayetano at Marcoleta sa Senate plenary dahil nakaalis na ang mga ex-Marines. Pinagbigyan siyang magsalita at kanyang itinanggi na tumanggap ito ng maleta ng pera mula kay dating Congressman Saldico. Inamin ito na kaibigan niya si Ko, ngunit wala silang transaksyon. Wala siyang utang sa kanya at wala din utang sa kanya si Ko. Sabi ni Alvarez, kailangan niyang magsalita dahil kawawa naman ang pamilya niyang madadamay sa akusasyon at baka hanapin sa kanya ang maleta. Hindi umano niya sinasabi na hindi totoo ang pahayag ng mga dating sundalo, ngunit sa kanya ay wala siyang tinanggap na maleta ng pera. Narito si Congressman Pepito Alvarez. I vehemently deny that meron po akong natanggap. Wala akong utang si Saldico sa akin. Wala din akong utang sa kanya. At wala kaming transaksyon na maaari ko siyang bigyan o maaari niya ako bigyan ng pera. Umalis na si Atty. Rondain. Nausap ko siya noong isang araw. Pakiusap ko sa kanya, kumuha ka lang ng isang note kay Saldi, kung makausap mo siya, na wala si Saldi pera lang malita sa akin. Yan lang po, hindi ko sinasabi na hindi totoo yung mga sinasabi ng mga Marines, no? Ang akin lang na ako, wala akong tinanggap personally for me. Ang naging pahayag ni Congressman Jose Pepito Alvarez. Sabi ang usapan nga namin dito, Mayor, mukhang hindi nila kilala kung sino si Congressman Alvarez. Dahil baka tatabunan sila ng hindi lang baka maleta ang itatabon sa kanila. Kundi itong mga baul ng pera. Baul, treasure chest. Yun na nga, yun na yung usapan namin dito nung nagulat kami ng biglang umakyat at nakita namin na dumiretso sa Senate plenary. Pero hindi naman niya inapot na yung mga ex-Marines na nagdawit sa kanya dito sa issue ng flood control. Ba't hindi pinuntahan si Senator Alan Peter at Marcoleta? Senator Ivy. Pumunta siya, kaya nga pinagbigyan siya na magsalita doon mismo sa tuloy-tuloy yung press con kasi kanina nila Senator Alan at Senator Marcoleta. Nung dumating siya, dumiretso siya doon. At pinagbigyan naman siya na umupo. Kaya nakapagsalita itong si Congressman Alvarez, Mayor. Anong sabi ng grupo ni na Senator Alan? Ay wala, kasi ang sinasabi naman ay galing daw yun sa grupo ng mga sundalo. Okay. Sino ang president ng Senate Press Corps, Raymond? Ayan, matindi yung alegasyon ni Senator Marcoleta na ang Senate media daw at mga media ay bayaran. Wala kaming press corps sa Senate, Mayor. Wala bang press corps dyan? Wala. Kasi dinatnang ko na nitong ganitong sitwasyon. Matagal nang ganito ang kanilang kalakaran. Walang press corps, pero everybody works with anybody. Ganun, Mayor. Iba-ibang grupo dito, pero nagko-coordinate kapag may mga coverage at may mga patawag ng news conference. Kaya nagulat nga kami. Maraming nung nagsalita ito si Senator Dante Marcoleta, dito sa huling news conference, hindi na kasi ako pumasok sa kanya dahil doon nag-press con dahil nabanas na rin ako. Noong huli ay humingi naman daw ng sorry. Pero yung sorry na sabi ng mga kasama natin dito, alam mo naman kasi yung nagsusorry na yung galing sa puso. Nag-sorry lang para masabi na nag-sorry. Yun ang pakiramdam nila, kaya yung iba ay hindi na siya inintindi. Na-focus na yung tanong dito kay Senator Alan Peter Cayetano dahil siya naman talaga ang issue dito sa nagpapatuloy na bangayan ng dalawang grupo sa Senado, Mayor at Ms. Taya. Mag-sorry din siya sa Blue Ribbon Committee hearing.
alam mo yung gano'n nga, no, minsan, ano na to, yung bang, may pare-pareho sila ng sentimiento itong grupong ito. Pero yung isang senador ayaw mapulyawan. Yung isa dapat pumustahin lagi. Ito naman isa, dapat yung sasabihin daw niya, yun lang ang isusulat mo. Pag hindi, bayaran ka. Yung gano'n, isa lang, ano? Pero gano'n silang pare-pareho ng linya. Kaya kung minsan hindi rin, marami din nababalas sa kanila. Dahil nga dito sa mga kaya nun, nag-akusa ng sweeping statement tapos sa huli, kunyari nag-sorry. Paano na yun, yung nakarinig nung una, hindi naman narinig na nag-sorry siya. Ayan, wala bang balak sa bagay, Public apology wala kasing statement. pinangalanan. Dapat sabi nga anong presidente ng National Press Club kanina, ayan, si Boying, Oo. dapat name names, ayan, kung sino. Pangalanan na lang kung sino ba yung nakatanggap na yan. Ayun ang problema dito ngayon. Kasi in fairness kay SP o kay Senator Alan, kinwalify naman ako minsan kasi kailangan linawin dahil merong mainstream media, may social media, may PR pa. Sino doon? Yun yung sinasabi niya. Pero madiin kasi yung pakayag mayor at saka Mr. na sinabi niya na mainstream. Talagang doon sa statement niya, talagang madiin yung pagkakabanggit. Marami talagang sumama ang loob sa kanya dito sa nangyaring hearing na iba ang tingin ng kabilang grupo. Ang tawag na ni Tito Sen o Senator Tito Soto ay bogus na hearing. Itong isinagawa ngayong hapon. Ayaw gawin ito maghapon. Butit yung mga lady reporters natin sa Senado hindi sinugod si Marcoleta at sinabunutan. Hindi naman sila nag-resort sa violence. Kung minsan mahirap may mga kanya-kanya expression mayor alam mo naman yung mga kanya-kanyang reaction, lalo na yung mga medyo matatagal na dito na nagko-cover, first time nilang marinig yung mga ganitong klase ng akusasyon na very sweeping, wala man lang bahid ng ebidensya na ipinakita. Hindi talaga nagustuhan. Okay nga Rod, maraming salamat Raymond. Ito si RH28, Raymond Nagpas para sa DTRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.